Yung ating, pag-uusapan baka hindi aware ang lahat na meron tayong tinatawag na anti-nepotism law dito sa Pilipinas. Pero siguro, Attorney, Reyes, i-define muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng nepotism. Nakasaad po ba ito sa ilalim ng batas ng Pilipinas? Yes, Miss Cheryl. Ang nepotism po, no, in its ordinary sense, ang ibig sabihin po nito ay ang isang taong maimpluwensya or makapangyarihan ay binibigyan niya ng pabor yung kanyang mga kamag-anak or kapamilya or kaibigan para mabigyan ng trabaho. Under our law po, no, nakasaad ang nepotism or ang prohibition against nepotism sa Revised Administrative Code of 1987. Ang Mhm. sabi po sa batas na ito, lahat ng appointments sa provincial, city, municipal, or even national governments na ginawa in favor of a relative noong mismong taong nagre-rekomenda or may kapangyarihang mag-appoint ay ipinagbabawal. So, sino-sino ba ang mga kasama pag sinabi nating relative? Ang prohibition po ay nag apply sa mga kamag-anak within the third degree or civil degree of consanguinity or affinity. Ibig pong sabihin nito, bawal i-appoint ng appointing authority yung kanyang asawa, anak, kapatid, magulang, grandparents or grandchildren, pati yung kanyang mga tito, tita, at mga pamangkin. So yan po ang mga halimbawa ng mga kamag-anak na hindi pwedeng i-appoint or i-recommend ng approving or recommending authority sa gobyerno. Yan po Hmm. ay naaayon sa ating revised Administrative Code of 1987. Hmm. Pagdating naman po sa Local Government Code of 1991, mayroon din pong pagbabawal sa nepotismo sa batas na ito. Sabi po sa Section 79 ng ating Local Government Code, walang kahit sino man ang pwedeng ma-appoint sa career service sa isang local government unit kung siya ay kamag-anak ng appointing authority or recommending authority within the fourth civil degree naman of consanguinity or affinity. So dito po, under the local government code, pati yung first cousin mo, hindi mo pwedeng i-appoint or i-recommend kung ikaw yung appointing authority. Ayan, yan po ang mga batas na nagdi-discuss regarding nepotism. Mhm. Okay. 'Yan yung sa nepotism, yung sa 'pag magtatrabaho yung kaanak mo sa pamahalaan. Pero yung Yes. attention ngayon ng taong bayan napunta sa nepo babies ang tawag o nepo Mhm. baby. Sa inyong pananaw, Mhm. ano ba yung makatarungang grounds para matawag na nepo baby ang isang tao, Attorney Reyes? May ano kasi yan, Miss Cheryl, eh. Kapag sinabi mong nepo baby, in its ordinary sense, ang mga nepo baby kasi, yan yung mga nag-succeed or sumikat dahil sa family connections, right? Na dahil yung karera ng kanilang mga magulang ay pinasok din nila at nag-succeed yung kanilang mga magulang doon at may presumption ng mga tao na kaya lamang sila sumikat or napwesto ay dahil sa kanilang mga magulang. So, but in its legal sense, ikaw ay matuturing lamang na nepo baby na pinagbabawal ng batas kung ang nag-appoint sa iyo ay isang appointing authority sa gobyerno at ikaw ay pasok sa pagiging kamag-anak or relative ng tao na yon within the third civil degree of consanguinity or fourth civil degree of consanguinity or affinity. So, depende yan kung ano ba yung pinag-uusapan natin. Yung ordinary sense lang ba ng nepo baby or yung under the law, kung sino ba ang mga nepo baby. So, kung hindi naman sila appointed sa Hmm. isang government post ng kanilang kamag-anak na appointing authority, then under the law, we cannot um,
say na sila ay nepo baby in its legal sense. Mhm, Pero mhm. dahil nga ito ay jargon na eh. Ito ay jargon Oo. ng mga Gen Zs. Ayan, sinasabi nila, nepo baby. Siguro, in its ordinary sense nila, ibig sabihin yon yung mga naging successful dahil sa connection ng pamilya. Kasi kino-call out nga ngayon ng mga netizen yung mga tinaguriang nepo babies. So kailan masasabi na ito ay anyo ng accountability under freedom of expression at kailan naman ito nagiging masama? Magandang tanong 'yan, Miss Cheryl, 'no? Well, first of all, hindi ko naman din masisisi ang taong bayan sa kanilang galit, 'di ba? Kasi, malamang sawang-sawa na sila sa korupsyon at talagang nakakagalit naman ang nangyayari sa bansa natin na pagnanakaw ng mga di umano'y, mga tao na involved dito. However, paalala lamang po sa ating mga netizens at sa ating mga kababayan na, ah, meron po tayong freedom of expression, ngunit kung ikaw ay nag-aakusa na ng isang krimen, isang depekto, or sinisira mo na ang reputasyon ng isang tao, ito po ay maaaring maging libel under the revised penal code or pwede rin kayong makasuhan ng cyber libel under the Cybercrime Prevention Act at mas mataas po ang kulong or ang penalty kapag cybercrime. Kapag po sinabing cybercrime or cyber libel, ayan, ginamit nyo po yung computer or phone nyo sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at kung saan pa mang social media platform. So, kailangan po tayong maging balanse sa pagkokomento dahil kung tayo po ay lalagpas na at ito po ay magiging libel na or cyber libel, maaari po kayong makasuhan under the law.